Okay, dumayo naman po tayo dito sa Siniluan para tayong dayuhan. Ayan, dumayo. Okay, may nakita po tayong isang bagong motorsiklo na sigurado ho, magugustuhan nyo. At i-review natin ngayong araw. Linggo po ngayon. Tataka ko, kala ko sarado ang Motopost kapag linggo. So bukas po pala sila. Kaya para dun po sa mga ka-riders natin na nagpapahinga sa inyong mga bahay, relax lang po kayo dyan sa inyong sopa. Panoorin lang po natin ang video ko. Baka sakaling makatulong po sa pagkakatras nyo o pagpili ng motorsiklo ngayon 2024. Kaya ano pa ginagawa natin? Kilalanin na natin yung bagong labas ng Motopost. Yung nga pong Motopost Evo 150 version 3. Okay, wag po kayong palilito. Bagong unit na naman po ng Motopost Evo 150. Version 3 po ito. Nakapag-review na po tayo dito ng version 2. Kung di ako nagkakamali, ito po yan yung kulay red. Na-upgrade nga po siya dito sa version 3. Okay, ikutan natin mamaya. At sigurado marami na naman magko-comment. Hindi ko nasasabihin kung sino kamukha at obvious naman po. Hindi ho siya kamukha ng version 3 ng Click. Mas kahawig niya po yung version 2. Okay, tinanong po natin dito kung anong kulay ang available sa kanya. Ito, nasa harap po natin yung matte black. Meron din po siyang white, gray at saka red. Bali, 4 na kulay po ang available sa kanya. Wala po siyang decals, lalo na dito sa kanyang mukha. Emblem lang, saka ilang sticker. Okay, katulad dito po sa side profile yung kanyang brand name na Motopost. Naka-emboss po yan na naka-chrome. And then dito maganda, naka-combi brake po ang kanyang braking system. And then nandito po sa rear yung kanyang isang decals na model name, Evo 150 na naka-chrome at emboss. Dapat po talaga medyo dagdagan natin ng reflectorized na sticker kasi delikado po pag gabi, lalo ganito na purong kulay black lang siya. And then sa headlight po niya, pure LED po ang kanyang split type na headlight. And then yung kanyang turning signals, ito ho sa taas. Mukhang naka-LED na rin po, hindi lang tayo sure, parang nakikita ko may bulb. Silipin natin. Okay, LED po siya, positive LED po. And then yung DRL po niya, ito sa gitna. And then all LED po sa kanyang stoplight, taillight, saka turning signals. So sa turning signals po, nakabukod yung kanyang turning signals ito sa baba. Akala ko tube type pero tubeless po ang kanyang front tire. Ayan, meron pong brand na Carrystone. May sukat po ito na 90 by 80 by 14 dito po sa harap. And then meron siyang alloy na mag wheels. Ayan, medyo matte black po ang kulay. And then telescopic fork na front suspension. And then meron siyang single disc na wavy shape. Medyo maliit lang po siya pero makapal naman po. And then single piston caliper dito po sa kanyang front brake. Grabe, itim na itim po talaga siya. Wala siyang ibang ginamit na kulay. Pure black po. Ito lang, glossy black. Itong pinaka-pairing sa harap. And then lahat ng body niya puro matte black na po. Okay, check po natin yung kanyang rear tire. Meron pong sukat na 100 by 80 by 14 dito sa kanyang rear. And then naka-drum brake po syempre ang kanyang rear brake. Meron nga lang pong cover. So ayan, naka-combi brake system po ang kanyang preno. So nagtutulong po yung dalawang yan. 70% ng preno sa likod at 30% naman po sa harap. And then sa muffler, almost the same. Pero meron po siyang tatak na Motopost dito po sa kanyang heat guard. Plastic po ang heat guard niya. And then meron pong capacity na 1 liter sa kanyang engine oil. Dito po sa Motopost Evo 150 version 3. And then sa kanya naman pong gear oil, nasa 110 ml naman po. And then naka single sided shock din po sa kanyang rear suspension.
Yun lang po ang downside. Carburetor type pa rin po siya. Pero may mga lalabas po ngayon 2024 na MI version ng mga motocross scooter. So yun po, air cooled po sa kanyang cooling system. 4-stroke, single cylinder, 2 valve, 150cc, single overhead cam. And then ang ganda po ng kanyang crankcase, kulay gray. Ayan, meron pa rin po siyang kickstart. Maganda, stainless po siya. So wala tayong worries na mabilis siyang kakalawangin. Kasi napansin ko po yung mga kulay black na kickstart, parang mabilis po mag-generate ng kalawang. Isa po sa magandang features ng Motopos Evo 150, meron pong kill switch yung kanyang side stand para sa safeness natin. And then sa kanyang center stand po, mataba rin naman yung bakal. Maganda po ito sa stable na pagpa-parking. Okay, maswerte po tayo i-installan ng battery ni Sir Lemar. So, siya po ang naka-assign ngayon dito. Nagsosolo po siya dito sa Motopos Siniluan. Lalagyan po natin ng battery para matest natin kung okay ba yung kanyang busina, yung mga ilaw at saka yung muffler kung may gas. Okay, itong gagamitin po pala namin battery pang test lang. Ito po yung official na sukat ng battery ng Evo 150 version 3. Ayan, 12N5-3B. Ate. Kailan pa dumating to, sir, itong inyong Evo 150? Kahapon lang, sir. Kahapon lang. Oh, nakachempo po tayo mga riders. Alam naman natin kapag brand ng Motopos, ayan, Mitsukoshi, Rossi, Motorstar, Skygo, affordable at very budget friendly ang kanilang mga motorsiklo. Ito, isa po sa inyong pagpipilian uli, lalo na dito sa mga malapit sa Siniluan. Ito na ang inyong isa sa choices. Okay, habang kinakabit ni Lemar ang battery, check po natin yung kanyang U-box. Okay, ayan, mababaw lang po. Mga half price lang po ang kasya. And then pareho lang po ng fuel tank capacity ng version 2 ng Evo 150. Ito po ay 6.5 liters din po. Same din po sa kanyang fuel consumption na umaabot sa 40 to 45 kilometers per 1 liter. And then sa top speed po naman, same lang din po sa version 2, nasa 100 kilometers per hour. Ito, unahin natin. Ayan, nagbukas na. O, diba? Naka-full digital na rin po ang kanyang instrument panel. Ang ganda, naka-inverted po yung kanyang LCD. Ayan, naka-kulay bluish yung screen. And then, ang naka-white po yung kanyang mga indicators. Let's check natin. Ayan po ang kanyang turning signals. Left and right. And then, off. And then, ito po yung kanyang fuel indicator. Ayan, nagbiblink. Wala po siyang gas. And then, high beam, low beam sign. Ayan po, sa ibabaw. Ayan, high beam, low beam. And then meron po siyang clock dito sa right side. Then speedometer po ito nasa gitna. And then katabi naman po dito sa right side yung kanya namang odometer. Ayan, obviously hindi pa siya talaga nagagamit. Tingnan natin yung kanyang mga switch. Dito po meron siyang kill switch. And then switch po ng headlight, DRL at saka switch off. And then yung kanyang electric starter push button. Okay, meron pong switch ng upuan. Dito nakabukod na katabi po ng kanyang ignition. And then meron ding shutter key lock yung kanyang ignition. And then kala ko wala po siyang charging port, pero meron po dito, hindi ko lang napansin, maliit po siya. Ayan. USB ready na rin po. Ayan po ang kanyang USB charging port. Ayan, no problem pa magcha-charge. And then dito sa pocket niya, medyo mababaw pero malawak naman po yung butas niya. Ayan, makakapaglagay pa rin tayo ng ating mga accessories dito. Okay, siguro check natin yung ilaw. Punta tayo dito sa harap. Unahin natin po yung DRL. Ayan, kulay white. Medyo maiksi lang siya yung position niya. Hindi katulad ng iba na pahaba talaga. Pero maliwanag po kasi dito kaya hindi masyadong makita yung lakas ng liwanag niya. And then check natin yung kanyang headlight. Ayan. Ang low beam po nandito sa gitna. Ayan, malakas din naman siya. And then check natin yung kanyang high beam. Ayan, high beam sa kanyang magkabilang dulo. And then meron po pala siyang passing light. Ayan, para sa safety features natin. Check nga natin yung kanyang passing light. Okay, hindi ho siya nagwo-work kapag bukas po, pag naka-high beam. So, alisin natin sa pagkaka-high beam. Ayan. And then, passing light. Ayun. Bali, ang nagbiblink po yung kanyang high beam na ilaw. Wala lang siyang hazard, mga riders. And then, yung kanyang busina. Test natin. Ayan, malakas din naman ang busina. Medyo matinis siya. Pero, malakas po.
And then yung kanyang turning signals, ayan sa taas, maganda, mataas ang posisyon, madali makikita. And then try natin ito ang kanyang left turn. Okay. And then average lang yung kanyang footboard. Malapad din naman at saka magaspang. And then meron pa rin siyang utility hook dito sa gitna. And then ayan, tama-tama, mag-ano tayo, sound check ng kanyang muffler. Lalagyan ng gas ni Sir Lemar. Hanggang sa kanyang grab bar po, ayan, black po siya. Katerno-katerno ng kulay ng kanyang body. Okay, check natin yung kanyang upuan. Tanggalin ko lang po yung plastic. Ayan, wala po siyang tahi. Isang buo siya na seat cover. Ayan, makapal po yung kanyang seat cover. And then, ayan, hindi madulas. And then, yung tabas niya, tamang-tama lang din naman. Ito, medyo gitna siya. And then, okay, malambot yung upuan niya. Mamaya, upuan natin. O yan, tetest na namin ni Sir Lemar yung kanyang muffler. Okay, sa kanyang stoplight, ito po pala. Ayan. Ito po, LED po talaga siya. Ayan, di naman. Isang tadyak lang po. O dalawa. Start agad siya. Ay, pakinggan niyo po yung muffler niya. Wala siyang kalansing. Puros ko rin naman ang tunog. Ayan, malinis ang tunog ng kanyang muffler. So yung nagpa-vibrate po, ito po yun, yung kanyang plate number. Medyo dapat lagyan pa ito ng isa pang bolt. Pero overall, ang ganda po ng tunog ng kanyang muffler. Ayan. Ano pa hinihintay mga ka-riders? Pasyalan nyo lang po dito sa Motoforce Niluan. At aalamin na natin yung kanyang presyo. Okay. Habang kino-compute po yung installment basis sa Motoforce Evo 150 version 3, check po natin yung kanilang mga unit na narito. Okay, ito ngayon ko lang po nakita yung Boss na 125cc ng Motoforce. Ayan po siya, kulay black. And then ito yung pan-tricycle na Motoforce, yung Pinoy 155. And then ito, si Smash, si Motoforce, ano ba ito? Si Pida 110 po pala, second generation. And then another Boss. And then ito yung mga pan-tricycle, ayan, Pinoy 155, kulay black, Pinoy 155 red. Ayan, puro pan-tricycle. Ito isa pang Boss, ayan, ganda ng kulay, glossy red. And then ito nga po, si Evo Motoforce 150 na version 3. Update po sa lahat ng unit ng Motoforce. Dito pa siya siniluan. Okay, dito po sa Evo Deluxe 150, yung mala NMAX ang style. Ayan po, ang cash po niya ay 75,000. And then down payment po 8,500. Okay, ayan po yung kanyang installment. Hintayin po natin, magkakaroon po ng FI yan. At kaantay lang tayo ng dating ng mga bagong labas. Okay, available na kulay po niya. Ayan, red, black at saka blue. And then dito po sa Evo 150 na version 2. Ito po yung version 2 ng Evo 150. Ayan, ang cash po niya ay 54,000. 6,700 naman po ang down payment. And then ayan po yung kanyang monthly installment sa 3 taon, 2 taon at 1 taon. And then sa Pinoy 155, ayan po, 46,000 ang cash installment basis. And then sa Pinoy 125 naman, at mababang displacement, 39,000 po. Ayan, pan-tricycle, pinakamura po ito. Dito sa Motoforce. Okay, 5,400 po ang down. And then ayan po ang kanyang monthly installment sa iba't ibang term. Okay, dito po sa kabila. Okay, ito po yung Boss 125. Ito yung nakita natin kulay black at red kanina. Yellow naman itong naka-display dito. So available sa 4 na kulay naman po. Yellow, red, black at blue. And then 45,000 po ang kanyang cash. Down payment 2,200. And then ayan po ang kanyang terms sa mga installment. And then ito po yung Pida 110 sa cash price po niya. Bali ito po yung version 1. Ang version 2 nga po, ito yung malay smash ang dating. Ayan. Pero sige, dito na tayo sa version 1. Ayan ang presyo. Available pa ba sir to? Bali yan sir, may ibang available pero madalas mo bibira. Okay. Sige, dito ho. Medyo madalag na po itong unit na to. Pero ito yung kanyang monthly installment. Then yung huli nilang unit na nakatarpo dito. Ito, itong Type 150. Ay, mala Raider naman ang dating. Okay, 45,000 po ang cash. 6,200 po sa down payment.
And then yung kanyang monthly installment, ayan po. And then dito naman po sa second generation ng Vida yung Malay Smash, ayan po ang kanyang COD. 42,000 po ang cash. And then meron po siyang 5 term ng paghuhulog, ayan po. Okay, ngayong 2024, magkano nga ba ang version 3 ng Motopoz Evo 150? Ito na ang kanyang presyo. Jaran! 59,500 po sa kanyang cash price. O, diba? Isa to sa pinakamura na offer sa mga scooter ano po ngayong 2024. And then magda-down tayo ng 6,700 kapag installment. Sa 36 months po, 3,165. And then sa 2 taon o 24 months, 4,039. Sa isang taon, 6,662 ba 666. And then meron po silang rebate na 200 pesos. Okay, ayan po ang bagong motor ng Motopoz Evo dito po sa Siniluan, Laguna. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakatulong po sa inyo yung ginagawa natin pagre-review at pagkakambas. Lalo na po linggo ngayon. Alam po nagpapahinga kayo. Kaya sana panoorin nyo lang po para makabawi-bawi naman. Okay, like, comment, and subscribe po sa ating channel. Salamat po.